napansin niyo ba na medyo makulimlim pero hindi naman umuulan? Mukha lang Malamig na, may simoy ng hangin. Kaya naman importante na handang-handa tayo bago lumabas ng bahay. Kaya alamin natin ang lagay ng panahon sa araw na ito kasama ni Harry Bayona. Good morning, Harry! Good morning, Carla. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. Yes, tama nga kayo, no? Makulimlim ang ating umaga, no? Pero ano nga kayang dahilan sa likod nito? Yan po aalamin sa tulong ni Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Harry, at sa ating televiewers. Alright, unahin po muna natin ito, Mr. Aurelio, no? Refresher course para sa ating mga kababayan. Kasi nababanggit sa ating mga weather forecast yung mga terms na cloudy skies, partly cloudy skies, at marami pang iba. Ang mga ulap na ito ay nagdadala ng mga pag-ulan. Ngayon, meron po tayong mga iba't ibang uri ng ulap, no? Ano-ano po ba yung mga ito? At anong klase ng weather o mga pag-ulan ang kaakibat ng isang certain type of cloud, for example? Tama. At yung nabanggit kanina, meron tayong sa ating forecast na partly cloudy, at mostly cloudy. At meron ibang tayong klase ng mga ulap dito sa ating bansa o sa buong mundo. Yun yung makikita sa ating TV screen. Yun yung makikita iba-ibang klaseng ng ulap. At ito, nakikita nyo, ang pinakamalaking ulap dito, ito yung tinatawag na cumulus nimbus clouds. Yun sa bandang kanan sa monitoring screen. At may mga iba pang clouds dyan, nakikita nyo, na mayroong mga low clouds, yung mga klaseng clouds na nakikita yung cumulus clouds. At meron din namang middle clouds, yung mga makikita. At ang klaseng clouds dyan ay alto cumulus at alto. At doon naman sa may higher clouds naman, ang klaseng ulat po dyan ay cirrus clouds. So ano ibig sabihin po niyan? Una-una, kapag nakita po tayo ng cirrus clouds, ito yung taas niya ay mula sa lupa ay 6 to 18 kilometers. At kapag ang ganong klaseng ulat, halimbawa ay cirrus clouds, ay ibig sabihin po yan napakagandaan ang weather. At makikita natin yan sa buwan ng March, April hanggang May. At dito naman na papansin sa middle clouds, nakikita nyo yung alto cumulus, alto stratus. At ibig sabihin nyo yan, yung middle clouds na yan, ang taas po niyan ay mula 2 kilometers hanggang 8 kilometers. Masasabi natin na itong mga middle clouds tulad ng alto cumulus, alto stratus ay maaaring fair weather po yan or bad weather po yan. At ito nagbibigay namang pag-ulan pero hindi gano'n na kalakas na ulan tulad ng habagat. At pinakahuli, itong low clouds nakikita nyo napakalapit niya sa kalupaan. Ang taas ho niya, from the base of that clouds, yung cumulus halimbawa, ay mula 0 to 2 kilometers. So itong mga ulap na ito, nagbibigay ho yan ng mga lakas ulan. At halimbawa po yan ng panahon ng tag-ulan. At yung nakikita sa bandang kanan, sa dulo, tinatawag natin cumulonimbus clouds. Ito yung thunderstorm. Yun yung makikita mula sa baba, low clouds, ay umaabot po yan napakataas hanggang sa high clouds. So ito talagang napakalaki ng ulap. Sa lahat ng klaseng ulap, siya ang pinakamalaki at maraming ulan ay bubuhos ito at may mga lightning at thunder. Alright mga kabayan, ngayon nalaman po natin yung iba't ibang uri ng ulap. So next time na makaranas po tayo halimbawa ng fair weather, alam po natin kung anong ulap ang ma-associate dyan. At ganun din, no, kapag tayo nakaranas ng thunderstorms, alam natin kung anong klaseng ulap ang mga nagdudulot niya. Alright, puntahan po natin ng weather sa ating bansa, Mr. Aurelio. No? Patuloy pa rin nakaka-apekto ang trough ng low pressure area na nasa labas ng bansa. Nakikita po ba natin yung posibilidad na lumakas itong LPA na to at maging isang bagyo o pumasok sa ating PAR? At bukod pa rito, meron po ba tayong namamataang panibagong sama ng panahon sa labas ng ating bansa? Tama, at meron tayong namataan na sa trough ng low pressure area. At nakikita, ang low pressure area nasa babaho, ang napakalayo sa ating bansa. Bakit tinawag nating trough ng low pressure area? Una-una, ano ibig sabihin ng trough? Siya po yung extension area ng low pressure area. So yung low pressure area nasa babaho, ito nakikita sa kaulapan nito. So nung papansin, napakalahin niya sa ating bansa, lalo to sa Mindanao. So nag-extend po siya at umabot sa may southern Mindanao. Ang tawag po dyan ay trough. So makakaasa po tayo dito sa Mindanao dahil sa trough ng LPA, makakaroon ng maulap na may mga light to moderate rains. Alright. At ditong low pressure area ay nakikita ay malayo sa ating bansa at mababang tsansa ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at hindi po siya magiging bagyo.
Alright mga kabayan, magandang balita. Malayo nga po ito para pumasok sa Philippine Area of Responsibility at hindi naman po magiging bagyo itong low pressure area na nasa labas ng ating bansa. Alright, at Mr. Aurelio, dahil next week nga po Pasko na, mahalagang malaman ko ano nga bang weather conditions ang maaasahan during the holidays. Maglalabas po ba ng special weather forecast for Christmas ang Pag-asa? At ano nga bang lagay ng panahon ang inaasahan natin more or less? Tama po. At next week na po ay Pasko na at inaasahan po natin na itong amihan ang mga patuloy makaka-apekto dito sa malaking bahagi nating bansa at inaasahan po na lalakas itong amihan mula ngayon hanggang sa 25. At inaasahan po itong amihan ay aabot dito sa bandang Visayas. So mangyayari po niyan, makakaranas tayo ng mga malakas na hangin syempre dahil sa amihan at may mga pag-ulan. Mostly dito sa eastern section ng Luzon at ganoon din ng Visayas tulad ng Cagayan, Aurora, Quezon, Bicol Region at ganoon din Eastern Visayas tulad ng Leyte at Samar provinces. So sa 25 ay asahan po natin na wala tayong inaasahan natin itong low pressure area at may tail na cold front na maaring umabot dito sa Visayas. At wala tayong inaasahan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright mga kabayan, magandang balita nga po yan dahil sa paparating na Kapaskuhan, generally speaking, fair weather naman ang ating maaasahan at iiral nga po itong northeast monsoon hanggang sa eastern Visayas, so asahan po natin na magdadala ito ng light rains at ganoon na rin ng malamig na panahon. Alright, ngayong araw Mr. Aurelio, panghuli na lamang po, magiging maganda ba ang lagay ng ating panahon ngayong Huwebes? Ano po bang maaasahang lagay ng weather ayon sa 5 AM forecast ng Pag-asa? Tama, una-una itong tail ng cold front, kasama na rin ang northeast monsoon o amihan na nakaka-apekto dito sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na po ang northern Luzon. So, kaya dito sa malaking bahagi ng Luzon, kasama Metro Manila, makakasa tayo ng maulap na may mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Dito naman sa may Mindanao, dahil sa trap ng low pressure area, akin nabanggit kanina ay makakaranas po tayo ang Mindanao ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Ang mas magandang panahon dito sa bandang Visayas at ang labing Luzon, tulad ng Palawan at yung buong Visayas ay magiging bahagya pong maulap na may hanggang sa maulap ng kalangitan na may mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. Alright, maraming salamat Mr. Aurelio sa inyong ibinahaging kaalaman tungkol sa lagay ng ating panahon. Last few reminders po para sa ating mga kabayan ngayong araw ng Thursday, especially doon sa mga magla-last minute Christmas shopping. Opo, para sa araw nito ay ma-enjoy po ang panahon dahil una-una wala tayong inaasahang low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, ibig sabihin, general good weather po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa. At huwag kakalimutan magdala ng payong dahil usually ang mga pag-ulan dahil sa amihan ay sa hapon o gabi. At patuloy tayo maging update sa Panahon TV at ganoon din sa Pag-asa. Alright, thank you very much Mr. Aurelio. At mga kabayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Again, generally speaking mga kabayan, maganda-gandang panahon naman ang maaasahan ngayong araw ng Huwebes. At naku, nagiging makulimlim na nga ang ating weather dahil nga po yan sa mga kaulapang dala ng northeast monsoon. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Para nga naman mag-i-update tayo palagi sa lagay ng ating weather, please like our Facebook page, panahon.tv, or you can also follow us on Twitter at panahon.tv. And of course, ang ating website, pwedeng bisitahin, www.panahon.tv. Antabayanan po susunod kong weather update. Mamaya po yan sa GMB Balita. Dito lamang po yan sa Telebisyon ng Bayan. At your service po new weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Balikan po natin ang ating Good Morning Boss Barkada. Maraming salamat sa iyo, Weatherman Harry Bayona.